Isipin mo ang isang pamilyang Pilipino sa Maynila na gumigising ng maaga para harapin ang realidad ng buhay. Pagmulat ng mata, ang unang kalkulasyon ay hindi naman tungkol sa geopolitics, kundi kung magkano na ang presyo ng bigas sa palengke, kung aabot ba ang budget sa pamasahe sa jeepney, at kung kailan ba uli magkakaroon ng rollback sa gasolina. Habang nagkakape, titingnan ang balita sa phone at makikita ang isang bansa sa dulo ng Europe, ang Spain, na tila handang makipagbanggaan sa mga dambuhalang kapangyarihan para ipagtanggol ang Palestine. Ang unang papasok sa isip ng marami sa atin, maganda pakinggan ang prinsipyo, pero kaya ba nilang bayaran ang resibo? At bilang mga Pilipino na sanay sa diskarte, may kasunod tayong tanong. Kung tayo kaya ang nasa lugar nila, kaya ba nating gawin ang ganoon? Bago natin himayin ang masalimuot na ugnayan ng moralidad at ekonomiya, gusto ko lang linawin na ang ating talakayan ngayon ay base sa aking personal na pagsusuri at pagsisid sa mga datos. Wala itong layunin na mang-insulto ng kahit anong bansa, gobyerno, grupo o individual. Ang geopolitics ay parang pagluluto ng adobo, maraming sangkap, maraming pananaw at kung minsan, depende sa kung sino ang nagtitimpla kung ito ba ay magiging matamis o sobrang pakla. Ang layunin natin dito ay intindihin ang bakit at paano sa likod ng mga desisyon ng mga bansa sa gitna ng isang mundong tila nawawalan na ng direksyon. Madalas nating marinig sa mga balita na ang Spain ay tila isinusugal ang kanyang buong ekonomiya para sa Palestine. Pero kung titingnan natin ng realistiko, hindi naman literal na itataya ng Madrid ang bawat euro nila para lang sa isang diplomatic statement. Ang totoo, ginagamit ng Spain ang tinatawag nating moral diplomacy bilang paraan para palakasin ang sariling papel sa Europe at sa buong mundo. Pero ang tunay na palaisipan dito ay kung hanggang saan pwedeng itulak ng isang bansa ang prinsipyo bago ito bumalik bilang mabigat na gastos sa kalakalan, seguridad at domestic politics. Sa unang tingin, mukhang malaking sakripisyo ang ginagawa ng Spain. Sa ilalim ng administrasyon ni Pedro Sanchez, ang Spain ay naging isa sa pinakaamingay na boses sa European Union na kumikilala sa pagkabansa ng Palestine. Noong 2025 at ngayong 2026, lalo pang hinigpitan ng Madrid ang kanilang arms embargo at mga restriction sa defense technology na may kaugnayan sa Israel. Sa mas praktikal na pananaw, hindi lang ito simpleng pag-post sa social media. Ito ay pagharang sa mga barko at eroplanong may dalang military material na dadaan sa kanilang mga ports at airspace. Ironic, di ba? Sa panahon na maraming bansa ang mas gustong manahimik para protektahan ang kanilang mga trade contracts at alliances, ang Spain ang tila nagsasabing may mga bagay na hindi dapat ipresyo na parang sardinas sa sari-sari store. Pero kailangan nating linawin agad, hindi babagsak ang ekonomiya ng Spain dahil lamang dito. Ang Spain ay isa sa mga higante ng European Union at ang kanilang kabuhayan ay nakasandal sa services, tourism, manufacturing at renewable energy. Hindi naman nakasalalay ang kanilang GDP sa pakikipagkalakalan sa Israel o Palestine lang. Gayunpaman, kahit hindi ito existential crisis, mayroon pa ring tinatawag na economic cost. Kapag ang isang bansa ay nagpataw ng arms embargo o naglimita sa paggamit ng kanilang mga ports, hindi lang produkto ang apektado. Apektado rin ang reputasyon nito bilang isang logistics route at defense partner. Isipin mo na parang isang sari-sari store sa barangay na nagdesisyon na hindi na magbebenta ng isang sikat na brand ng soft drinks dahil sa prinsipyo ng may-ari. Hindi naman agad magsasara ang tindahan, pero siguradong may supplier na maiinis, may customer na magtatanong, at may kapitbahay na magsasabing, "Ate, business ba ito o advocacy center?" Ang indirect cost na ito ang kailangang bantayan ng Spain. Kapag ang mga defense companies nila ay nawalan ng access sa ilang teknolohiya o contracts, o kapag ang mga investors ay nagsimulang makaramdam ng political risk, doon na pumapasok ang totoong invoice ng prinsipyo. Sa pananaw ng isang global investor, ang consistency at predictability ay kasing halaga ng mismong tubo.
Kung ang Spain ay titingnan bilang isang unpredictable player dahil sa kanilang matigas na diplomatic stance, baka maging mas mapili ang capital na papasok sa kanilang bansa sa hinaharap. Para sa atin dito sa Pilipinas, napaka-relevant ng ganitong senaryo. Madalas nating maramdaman ang pressure kapag pinag-uusapan ang ating sariling mga teritoryo. Kapag tayo ay nagtatanggol sa ating karapatan sa dagat gamit ang international law, alam nating may katapat itong pressure mula sa mas malalaking bansa. Nakikita natin ang Spain bilang isang halimbawa ng isang medium-sized power na sinusubukang sumabay sa agos habang bit-bit ang kanilang moral compass. Ang tanong ay kung ang kanilang moral stand ay magiging isang strength o magiging isang napakamahal na symbolism lang sa huli. Dapat nating intindihin na ang foreign policy ng Spain ay hindi lang para sa labas. Ito ay may malalim na ugat sa loob ng kanilang sariling bansa. Ang mga desisyon ni Sanchez ay may domestic political logic. Sa Spain, matagal nang may malakas na public support para sa Palestine. Ayon sa mga analysis ngayong 2026, ang pagpapakita ng matigas na posisyon laban sa mga aksyon ng Israel ay nakakatulong sa administrasyon na makuha ang tiwala ng kanilang progresibong electorate. Kumbaga, ang prinsipyo ay parang adobo masarap kapag tamang timpla. Pero sa politika, ginagamit din itong pampalasa para manatili sa kapangyarihan. Pero may limitasyon ang ganitong stratehiya. Kapag ang moral foreign policy ay naging masyadong theatrical, pwedeng magsimulang magtanong ang publiko, okay, tama ang pinaglalaban natin, pero paano ang presyo ng kuryente? Paano ang mga trabaho sa port sector na naapektuhan ng mga restriksyon? Dito nagsasalubong ang idealism at pragmatism. Sa mata ng ordinaryong pamilya, kahit sa Madrid man o sa Maynila, ang pinakamahalagang policy pa rin ay ang nakakapagpakain sa mesa at nakakapagbigay ng seguridad sa kinabukasan. Ang Spain ay hindi lang nakikipag-usap sa Palestine at Israel, nakikipag-usap din sila sa kanilang mga kaalyado sa EU at NATO. Hindi sila parang solo rider sa EDSA na pwedeng basta-basta lumiko kung saan nila gusto. Sila ay bahagi ng isang convoy. Kapag ang Spain ay mas malakas ang tono kaysa sa Germany o France, nagbubukas ito ng dalawang posibilidad. Una, pwede sila maging moral leader na magbibigay ng lakas ng loob sa ibang bansa na magsalita rin. Parang yung unang pasahero sa jeepney na naglakas loob magtanong, "Kuya, yung sukli ko po?" Pagkatapos noon, biglang magtatanong na rin ang lahat. Pangalawa, maaari rin silang magmukhang disruptive sa mata ng kanilang mga kaalyado. Sa mundo ng geopolitics, ang pagkakaisa o unity ay isang commodity. Kung ang Spain ay lilihis sa common strategic line ng West, maaari itong magresulta sa tinatawag nating diplomatic retaliation. Hindi ito laging nakikita sa mga headline. Minsan, ito ay sa anyo ng mas malamig na relasyon sa security discussions o di kaya ay mas mahirap na negosasyon sa mga economic deals sa loob ng European Union. Ang cost dito ay hindi nababayaran ng cash, kundi ng influence. Kamakailan lang nakita natin ang tension sa pagitan ng Spain at Israel na umabot na sa consular crisis. Nang may isang Spanish citizen na na-detain sa isang Gaza-bound flotilla incident ngayong 2026, lalong naging personal ang labanan. Dito natin makikita na ang geopolitics ay hindi nananatiling abstract. Nagiging consular crisis ito, nagiging court case, at nagiging headline war. Bilang mga Pilipino, madali nating maintindihan ito dahil ang ating mga OFW ay madalas na maipit sa mga ganitong gulo sa Middle East. Kapag may tension sa rehiyong iyon, hindi lang diplomatic cables ang gumagalaw. Gumagalaw din ang kaba sa dibdib ng mga pamilya sa probinsya na may anak na nagtatrabaho roon. Sa ngayon, mahigit 1.1 milyong land-based OFWs ang nasa Middle East. Ang anumang malaking pagkakamali sa geopolitical calculation ng mga bansa sa rehiyon ay may direktang epekto sa atin. Kapag tumaas ang presyo ng langis dahil sa gulo, automatic na tataas ang presyo ng isda sa palengke dahil sa mahal ng gasolina ng mga mangingisda. Kaya naman ang panonood natin sa ginagawa ng Spain ay hindi lang panonood ng isang malayong drama sa Europe. Isa itong aral kung paano tinitimbang ng isang bansa
ang panganib sa gitna ng isang napakagulong global order. Ang Spain ay sinusubukan ding maging defender ng tinatawag nating rules-based order para sa kanila. Kung may international law, dapat gumana ito kahit gaano pa kalakas ang bansang sangkot. Ito ang punto kung saan nagtatagpo ang interes ng Spain at ng Pilipinas. Ang ating karanasan sa West Philippine Sea ang nagtuturo sa atin na ang international law ang tanging sandata ng mga bansa na walang higanting armada. Kapag sinusuportahan ng Spain ang ICC at ang recognition ng Palestine, ipinapaalala nila sa mundo na hindi dapat might is right ang batas ng dagat at lupa. Isipin natin ang international law bilang isang traffic light. Hindi nito kayang pisikal na pigilan ang isang rumagasang truck. Pero kapag ang lahat ng driver ay nagdesisyon na wala ng silbi ang traffic light, ang unang madudurog ay ang mga nakamotor at naglalakad, hindi ang truck. Ang paninindigan ng Spain ay isang pagtatangka na panatilihing may silbi ang traffic light na ito kahit pa ito ay may katapat na gastos sa kanilang mga logistics at defense sectors. Ang tanong ng marami, hanggang kailan nila kayang panindigan ito kung ang ibang malalaking truck ay patuloy lang sa pagharurot? Sa mas practical na pananaw, ang economic sustainability ng ganitong stance ay nakasalalay sa kung gaano kalaki ang sakripisyo. Kung ang gastos ay manageable, ang Spain ay titingnan bilang isang principled at strategic leader. Pero kung ang gastos ay magsisimulang kumain sa budget ng kanilang social services o magdulot ng malawakang kawalan ng trabaho sa ilang sektor, magbabago ang ihip ng hangin. Sa ngayon, ang risk ay tila nasa level pa lang ng sectoral friction at diplomatic tension. Hindi pa ito ang tinatawag nating systemic collapse. Dapat nating tandaan na ang Spain ay hindi lang kumikilos ng mag-isa. Sinusubukan nilang itulak ang buong European Union na kumuha ng mas malinaw na posisyon. Kung magtatagumpay sila na makuha ang suporta ng ibang miyembro, ang cost ay mahahati-hati at ang impact ay lalakas. Pero kung mananatili silang mag-isa, baka ang mangyari ay sila lang ang sumasalo ng lahat ng diplomatic blowback habang ang ibang bansa ay patuloy na nakikinabang sa tahimik na pakikipag-trade. Parang sa opisina lang yan kung ikaw lang ang nagreklamo tungkol sa maling sistema. Baka ikaw lang ang mapag-initan habang ang mga kasama mo ay nakikinabang sa pagbabago na ikaw ang nag-initiate. Sa huli, ang mahalagang aral para sa ating mga Pilipino ay ang pag-unawa na ang prinsipyo sa foreign policy ay kailangang may kalakip na logistics, budget at domestic consensus. Hindi sapat ang maging moral. Kailangang handa ka ring bayaran ng presyo ng iyong paninindigan. Ang Spain ay kasalukuyang nasa gitna ng eksperimentong ito. Pinapatunayan nila na sa isang mundong sanay magbilang ng kita, mayroon pa ring mga bansa na handang magtanong kung ano nga ba ang halaga ng konsensya sa gitna ng mga geopolitical reality. Kung titingnan natin ng mas malalim, ang ginagawa ng Spain ay isang uri ng strategic branding. Sa mundo ng geopolitics, ang reputasyon ay isang klase ng currency. Sa pamamagitan ng pagtayo bilang defender ng international law, binibili ng Spain ang tiwala ng tinatawag nating Global South, ang mga bansa sa Latin America, Africa at Southeast Asia na madalas makaramdam na ang global rules ay ginawa lang para sa interes ng malalakas. Para sa isang bansang tulad ng Spain na may malalim na koneksyon sa Latin America, ang ganitong moral capital ay hindi lang basta pagpapakitang tao. Ito ay paraan para mapanatili ang kanilang impluensya sa mga rehiyong ito sa kabila ng kompetisyon mula sa China at US. Pero huwag tayong magpadala sa sobrang idealism. Kahit ang pinakamalinis na prinsipyo ay may kasamang kalkulasyon. Ang Spain ay nakikipag-ugnayan din sa mga Gulf countries para sa kanilang energy security. Ang pagiging pro-Palestine ay nagpapadali sa kanilang pakikipagnegosasyon sa mga bansa sa Middle East na supplier ng natural gas at langis. Kung ilalapit natin ito sa buhay ng ordinaryong Pilipino, parang pagpili ito ng kaibigan sa barangay minsan, kailangan mong pumanig sa tama hindi lang dahil iyon ang tama, kundi dahil ang panig na iyon ang makakasama mo sa mahabang panahon at makakatulong sa iyo kapag nagkaproblema sa supply ng tubig o kuryente. Gayunpaman, ang presyo ng paninindigang ito ay nagsisimulang maging mas konkreto. Ang Israel ay hindi lang basta isang bansa.
ito ay isang hub ng high-tech defense systems at cybersecurity. Maraming bansa sa Europe ang umaasa sa teknolohiyang ito para sa kanilang pambansang seguridad. Kapag pinutol ng Spain ang ugnayan sa defense sector, kailangang maghanap ng Madrid ng mga alternatibo na maaaring mas mahal o hindi kasing epektibo. Ito ang tunay na dilema. Paano mo poprotektahan ang iyong mga mamamayan laban sa modernong banta kung ang iyong moral stance ay naglilimita sa iyong access sa mga pinakamahusay na kagamitan? Sa mas praktikal na pananaw, ang mga port restrictions ng Spain ay may epekto rin sa kanilang maritime economy. Ang Spain ay isang mahalagang gateway sa Mediterranean. Kapag naging masyadong mahigpit ang kanilang inspeksyon sa mga military-related cargo, maaaring magpa siyang lumipat ang mga shipping lines sa ibang mga ports sa Italy o Greece para maiwasan ang delay. Ang bawat barko na lumilihis ng rota ay katumbas ng bilyon-bilyong piso sa port fees, logistics jobs at ancillary services. Sa huli, ang mga manggagawa sa port ang unang makakaramdam kung ang moral diplomacy ay nagiging pasanin na sa kabuhayan. Para sa Philippines, ang aral dito ay tungkol sa resilience ng ating mga choices. Ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi rin libre. Kapag tumayo tayo laban sa panghihimasok, alam nating may panganib sa ating trade, sa mga investment mula sa malalaking kapitbahay, at maging sa kaligtasan ng ating mga mangingisda. Ang ginagawa ng Spain ay paalala na ang bawat check sa moral box ay may katumbas na debit sa economic ledger. Ang susi ay hindi ang pag-iwas sa prinsipyo, kundi ang pagsisiguro na ang ating ekonomiya ay sapat na matatag para kayanin ang anumang balik na pressure. Isang malaking bahagi ng risk ng Spain ay ang tinatawag nating alliance friction. Sa loob ng NATO, ang pagkakaisa ay critical. Kung ang Spain ay titingnan ng Washington bilang isang bansa na masyadong lumilihis sa kolektibong estratehiya sa Middle East, maaaring magkaroon ito ng epekto sa intelligence sharing o sa mga future defense cooperation projects. Ang seguridad ay hindi lang tungkol sa baril at eroplano. Tungkol din ito sa kung sino ang kasama mong nakaupo sa lamesa kapag may krisis. Kapag naging outlier ka sa iyong grupo, ikaw ang huling makakatanggap ng balita at iyon ang isang panganib na mahirap sukatin ng pera. Sa tingin ko, ang tunay na sugal dito ay hindi ang pagbagsak ng ekonomiya, kundi ang posibilidad ng pagiging isolated. Kung ang ibang bansa sa EU ay hindi susunod sa yapak ng Madrid, ang Spain ay magmumukhang isang Don Quixote na nakikipaglaban sa windmills habang ang iba ay abala sa pagkita ng pera. Pero kung ang Spain ay magtagumpay na baguhin ang sentimiento ng buong Europe, sila ay titingnan bilang arkitekto ng isang bagong klase ng foreign policy, isang pulisiyang may kaluluwa at hindi lang puro spreadsheet. Sa huling pagsusuri, ang Spain ay hindi basta-basta nagsusunog ng tulay para sa Palestine. Ang ginagawa nila ay isang calculated risk para patunayan na ang isang medium power ay may kakayahan pang magdikta ng moral direction sa mundo. Pero kailangan nating maging tapat. Ang tagumpay nito ay hindi masusukat sa dami ng palakpak sa United Nations. Ang tagumpay nito ay masusukat kung pagkatapos ng lahat ng diplomatic fireworks, ang buhay ba ng ordinaryong Spanish citizen ang kanilang trabaho, ang kanilang seguridad, at ang kanilang kinabukasan ay nanatiling protektado para sa atin sa Pilipinas. Ang issue na ito ay nagsisilbing salamin. Sa mundo ng mahal na bigas, tumataas na pamasahe, at panganib sa ating sariling mga dagat, hindi sapat na tayo ay nasa panig ng tama. Kailangan nating maging handa na panindigan ang pagiging tama. Ang tunay na sukatan ng foreign policy ay hindi lang kung gaano kaganda ang speech ng ating mga lider sa entablado ng mundo. Ang tunay na sukatan ay kung kaya nitong protektahan ang nanay na nag-aalala sa presyo ng ulam, ang tatay na nagbabayad ng kuryente, ang OFW na nagpapagod sa abroad, at ang bansang umaasang may batas pa ring nananaig sa gitna ng karagatan. Ang Spain ay maaaring hindi nagsusugal ng buong ekonomiya sa literal na kahulugan. Pero sinusubukan nilang patunayan na sa isang mundong sanay magbilang ng kita at puro pragmatism ang naririnig, may mga bansa pa ring handang magtanong, kung walang presyo ang ating konsensya, bakit ang katahimikan sa harap ng kawalang katarungan ang laging may pinakamalaking discount
Sa huli, ang pinakamahal na bagay sa mundo ay hindi ang langis o ginto, kundi ang prinsipyo na hindi mo kayang ipagpalit kahit gaano pa kalaki ang alok ng pagkakataon.